Yon mga katoto, good morning po. Kumusta po kayong lahat? Good morning po sa inyong lahat mga katoto. Good morning po sa aking mga subscriber. Good morning po sa mga silent viewer namin. Yun. So gusto ko lang palang shoutout yung mga subscriber ko mga katoto, at saka yung mga nagpapa-shoutout sa akin. Yan. Shoutout po kay Meme Ja Channel. Shoutout po, sabi niya, to next video. Watching from Qatar. Yan. Hello po, Ma'am Meme Ja Channel 7780. Yan. Tapos si ano po, si Cecilia Gonzales po. Magpapa-shoutout po ulit. Shoutout po sa iyo, Ma'am Cecilia Gonzales. So, kumusta po ang lahat mga katoto? Kumusta po ang buhay natin? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Yan. Ako po mga katoto, manhid itong pisngi ko ngayon. Kasi kakagaling ko lang ng sa dentist. Magpapasta ako ng ngipin sa taas. Tapos nilagyan nila ng anesthesia. Kaya hanggang ngayon manhid pa rin yung bibig ko, yung kabilang pisngi ko. Kaya kung hindi nyo masyadong maintindihan yung sinasabi ko mga katoto, medyo hindi ko masyadong naigagalaw ito. Kasi sa may dito, anesthesia, manhid pa. Yun. Hindi ko na naihatid si Commander kanina kasi maaga akong umalis. Kasi alas 8 yung appointment ko. Mauna akong umalis sa kanila kay Commander. Yun. So mga katoto, samahan nyo ako. Ipapa-check ko tong loto. Tumaya kasi ako ng loto. Tapos ipapa-check ko kung nanalo tayo. Sana manalo tayo, di ba? Para hindi na tayo magtrabaho, mag-business na lang tayo. Huwag nanalo tayo ng loto mga katoto. Malay natin, di ba? Doon yung swerte natin. Hindi natin masabi kasi may pag-asa tayo kapag tumataya, may pag-asa mga katoto. Kaya lang, wag lang sobrahan ng sobrang taya kasi nakaka-addict din yan at magastos din kung lagi-lagi. Minsan-minsan lang kapag may extra pera ka, di tumaya ka, di ba? Ganun yung ginagawa namin pag may extra pera, tataya, baka sakali manalo, di ba? So, sumayin nyo mga katoto, ipapacheck ko tong loto. Tagtanayaan ko na to para makita kung nanalo tayo o hindi. Marami pong mga nagko-comment sa amin mga katoto. Mga nawawalan ng pag-asa na kung makakapunta pa ba daw sila doon dito sa Canada, kung makapagpatrabaho pa sila. At yung iba, plano daw nilang mag-migrate dito, magtrabaho din, manirahan din dito. Ayun. Sabi nila, meron din nag-comment sa akin dati na hindi daw siya college graduate. High school graduate lang daw siya, undergrad daw siya. Sabi ko naman sa kanya, inano niya sa akin na kung makakapunta ba daw. Kasi undergraduate lang daw siya mga katoto, hindi siya nag-college. Sabi ko naman sa kanya mga katoto, huwag kang mawalan ng pag-asa, sabi ko, kasi ako hindi ako nawalan ng pag-asa. Mismo ako mga katoto, hindi naman ako college graduate, diba? May pag-asa, merong pag-asa na makapunta dito, matupad din yung mga pangarap nila makapunta dito, makapagtrabaho. Ganun lang yun mga katoto. Kasi nawawalan sila ng pag-asa. Kasi kaya itong mga video namin mga katoto tungkol sa buhay dito sa Canada, inspirational na na video yung ginagawa namin para yung mga kababayan natin na nawawalan ng pag-asa, hindi lang sa pag-abroad dito, yung kumbaga yung mga nila plano nila sa buhay na parang hindi nila makamit, magkaroon sila ng inspirasyon na kahit mahirap
tuloy lang. Basta may konting usad mga katoto, tuloy lang. Basta hindi ka hindi pa isinara sa'yo ng Diyos ang opportunity, tuloy lang. Kasi hindi natin alam, one day ibibigay sa'yo ng Diyos yan, di ba? Ganun yung pinanghawakan ko dati mga katoto. Hindi ako nawalan ng pag-asa sa pag-a-apply dito. Dito na ako sa mall mga katoto. Dito ko ipapaano itong loto, papa-check kung nanalo tayo. Yan. Sana nanalo tayo. Yan. Yun. Diba? Bukas kaya yung lotohan. Yun mga katoto. Hindi ba daw sila bukas hanggang 9:30? Yung 9:20 pa lang ngayon. So maglilibot-libot muna ako dito. 10 minutes pa. 10 minutes pa mga katoto. Winner. Oh no, sorry. Not winner. Alright. Yun mga katoto, hindi po tayo nanalo sa loto. Hindi daw tayo nanalo mga katoto. Uwi na tayo mga katoto para kumain. Nagugutom na ako. Hindi ko pa ma-feel itong masakit pa yung manhid pa itong pisngi ko mga katoto. Ito buo. Ganyan. Hindi ko lang kung hanggang kailan tatagal itong manhid ng ng pisngi ko. So yun mga katoto, kumusta pong lahat? Pumunta po ako dun sa lotohan, kaya lang hindi po ako nanalo ng loto. Nagbabaka sakali, di ba? Baka sakaling manalo tayo maging milyonaryo tayo. Di natin alam, di ba? Kasi may chance naman kapag tumaya ka, may chance din na manalo. Pero yung pagtaya po ng loto, sugal po yan na wag po tayong magpapadala. Kumbaga, wag po tayong yung lagi na tataya kasi malulugi tayo diyan. Mahirap manalo diyan sa loto, pero pwede naman tumaya paminsan-minsan, pero wag lagi kasi mauubos yung pera mo doon. Ganun lang kami kapag may sobrang pera at naisipan namin magtaya ng loto, yun, tataya kami ng loto mga katoto. So, balik tayo dun sa usapan mga katoto. Yung mga nagko-comment sa amin na nawawalan ng pag-asa na makapagtrabaho dito sa Canada, makapunta dito sa Canada, bibigyan po natin ng konting inspirational. Yan. Medyo manhid pa po ito mga katoto, itong pisngi ko, dahil nagpapasta pa nga po ako kanina. Pero kahit na manhid pa mga katoto, gagawan ko po ng video ito para sa mga subscriber natin at sa mga masugid nating manonood ng mga video natin sa RPTV. Yun. Gusto po namin na hangga't maaari tuloy-tuloy yung paggawa namin ng video para maraming ma-inspired sa mga buhay ng mga bawat Pilipino na gusto pumunta dito sa Canada, o kahit hindi dito, kahit na gusto pumunta sa ibang bansa, maging inspiration po nila itong mga video namin. Gusto po namin makatulong na kahit paano yung pagtitiyaga, yung paghihintay, yung pag-process ng mga papel na kahit matagal, huwag mawala ng pag-asa mga katoto. Kasi dati ako mga katoto, ganyan din ako. Medyo yung process ng papel ko medyo masalimuot dati mga katoto. Yun nga.
Nung nag-apply pala ako sa Canada mga katoto, yung agency po namin ay Staff House. Doon sa may sa may Manila. Tapos yun, nagpasa lahat ng mga papel, nag-IELTS ako mga katoto. Nung ready na lahat ng mga papel ko, tapos pinapa-IELTS ako, nag-exam ako mga katoto. Natatandaan ko noon 10,100 pa yung bayad sa may exam ng IELTS. Tapos yung reviewer, nung nag-review kami, 5,000, alam ko yun, 5,000. Ganun yun. Tapos, siyempre, hindi naman ganun kadali na kumita ng pera o ganun kabilis na kuhanin yung pera na yun. Nangutang, di ba? Nangutang na naman. Nakikipagsapalaran. Ganun ba? So, yun mga katoto, nung nakapag-exam na ako ng IELTS at pumasa ako mga katoto. Kumbaga, nung lumabas yung resulta, alam ko sa sarili ko na pumasa ako. Kasi, yung band score na hinihingi nila, 4 lang. Kumbaga, ako, nakakuha ko noon ng 5 band score mga katoto. So, kampante na ako na naipasa ko yung IELTS na yon. So, nung time na yun mga katoto, bumalik yung nag-update sa akin yung Staff House. Sabi hindi daw ako na-qualified kasi daw medyo mababa yung score ko dito sa Canada. Kasi may hinihingi silang score dito mga katoto. Yung may category kasi yan mga katoto. Dati, hindi ko lang kung ngayon, pero dati mga katoto, yung experience mo sa trabaho mo, yun, may points yun. Yung edad, yung age, may points yun mga katoto. Tapos yung educational attainment, may points yun. Tapos yung basta maraming mga category na i-add nila yung mga points na yon para ma-qualified ka dito sa Canada mga katoto. Pero yung naging namin mga katoto, yung naging experience ko yun nga, hindi daw ako pumasa dun sa may points ng Canada, kumbaga yung requirements ng Canada kasi although pumasa ako dun sa may IELTS, pero dun sa may educational attainment ko mga katoto, 0 ako. Kumbaga yung category lang ng ng pinag-aralan ko siya, high school graduate lang kumbaga dito. Ka-level lang ng high school graduate dito mga katoto. Sa Pilipinas nag-college po ako pero hindi po ako natapos. Kumbaga undergraduate po ako ng college. Wala po akong diploma na hawak. Kumbaga TOR lang, mga transcript of record lang mga katoto. Yun lang. Kaya ang sabi ng Staff House dati sa akin mga katoto, dahil nga 0 ako dun sa may sa may educational attainment kasi yung consider as high school graduate lang daw ako, ako mga katoto, nagtanong ako sa Staff House kung ano yung magandang gawin para may continue ko. Kasi ang sabi ng Staff House mayroong isang paraan para makapasa ka. Kumbaga, may pagpatuloy mo yung process ng papel mo. Tinanong ko kung ano yon. Sabi ng Staff House sa akin, yung agency, na mag-IELTS ka ulit. Kumbaga, mag-take ka ulit ng IELTS. Yun mga katoto. Yung time na yun mga katoto, iniisip ko, 10,000 na naman yung babayaran ko. Kaya, medyo nag-alangan ako doon. Kumbaga, saan ako kukuha ng 10,000 na naman ulit? Mangungutang na naman ulit mga katoto. Kaya yun, yung time na yun, mga pamilya ko, yung mga magulang ko, pinus nila ako, yung mga kabatch ko, pinus nila ako, sabi nila, ituloy mo yan, kaya mo yan, sabi. Kasi ako nawawalan na ako ng pag-asa noon mga katoto, kagaya din ninyo, kagaya din ng mga nagko-comment sa akin na nawawalan ng pag-asa. So yun mga katoto, yung last nila yun, sabi binigyan ako ng deadline ng Staff House na sa ganitong araw dapat makapag-desisyon ka at makapag-register ka sa sa may IELTS, sabi, para makapag-exam ka.
Yung time na yun mga katoto, talagang pinag-isipan ko na mabuti. Sabi ng magulang ko, ng mga magulang ko mga katoto, kapag sabi niya, hindi pa naman isinara ng Diyos ang opportunity para sa iyo. Kumbaga, meron ka pang option. Kahit na maliit na porsyento lang yung alam mo na papasa ka, i-grab mo kasi hindi pa niya isinasara as in totally na sinabi ng staff house o ng Canada na na hindi ka pwede. Kumbaga, hindi pa naman sinabi sa iyo yun, sabi niya sa akin ng magulang ko. Kumbaga, meron pang pag-asa, meron pang isang natitirang pag-asa na kailangan mong gawin mo na. Kasi sabi ng magulang ko mga katoto, kapag ka hindi ka nagtuloy, talo ka. Pero kapag ka nagtuloy ka, may chance ka na manalo. Kumbaga, meron ka pang 50-50 na may pasa mo yon. Ganun siya mga katoto. Tumatak sa isip ko yun mga katoto na kapag ka sumuko ka, talo ka. Kapag ka nagpatuloy ka, kahit na konti-kunti lang, kahit na konting hakbang lang yung nangyayari, maging proud ka kasi merong progress kahit konti-konti. Yun mga katoto, ganun yung nangyari sa akin. Konti-konti. Nagano ako, nangungutang na naman ng mga magulang ko para ang tawag dito, ibayad sa may IELTS ko mga katoto. Ganun yung nangyari. Sige, sabi ko, makipagsapalaran na naman ulit. Nag-IELTS ako ulit. Tapos, ang ginawa ko nun mga katoto, wala nang review. Yung pinag-aralan ko dati na ni-review ko, yun na lang yung baon-baon ko. Kumbaga, panalangin na lang talaga yung dala-dala ko. Kumbaga, lakas ng loob at panalangin sa Diyos. Yung tiwala sa sarili at sa Diyos. Yun na lang yung baon ko mga katoto. So, madaling sabi mga katoto, nag-IELTS ako, nag-take ako ng IELTS. Ngayon, pumasa ako mga katoto. Pumasa. Kumbaga, tumaas ng konti yung grades ko, pero sabi ng staff house sa akin, nung pinasa nila, congratulations, sabi, na pumasa ka. Kumbaga, pumasa ka dun sa qualification ng Canada. Yun mga katoto, ang saya ko nun. Ang saya-saya ko nun mga katoto. Kasi, hindi ako nagsisi dun sa may desisyon ko na yung isang chance na ibinibigay sa akin ng Diyos, ginrab ko. Kumbaga, tinake ko mga katoto. Pinagbigyan ako ng Diyos na makapasa at makapunta dito sa Canada mga katoto. Yun yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko mga katoto. Yung time na nahihirapan na as in wala na pag-asa, ibinigay sa akin ng Diyos mga katoto yung pagkakataon na yon na maipasa ko yung IELTS na yun. So yun mga katoto, sa madaling sabi na i-process na lahat yun. Yung palang mga katoto, yung palang program ng Canada sa amin, yung company na nag-hire sa amin, nominee kami. Kumbaga, landed nominee kami dito mga katoto. Landed nominee program ang pathway namin. So, yung mga landed nominee kasi mga katoto, kung sa Pilipinas pa lang nominee na kami. Kumbaga, provincial nominee program na kami. Tapos, hindi na namin kailangan maghintay ng 6 months mga katoto. Hindi katulad ng mga temporary foreign worker na hindi pa nominee sa Pilipinas, kailangan nilang mag-stay ng at least 6 months dito sa Canada na continuous na nagtatrabaho para makapag-apply ng nominee program. Yun. Tapos maghihintay pa kung ma-aprobahan yung nominee na in-applyan nila. Pero yung process namin mga katoto, kami landed nominee kami dito sa Canada. Kumbaga hindi na kami kailangan maghintay ng 6 months para makapag-apply ng PR. Yun. Yun mga katoto. Nung pagdating ko dito mga katoto, syempre, wala akong idea. First time ko mag-abroad. May tumulong sa akin na si Ate Lorelai na
sabi niya sa akin, tulungan kita na mag-fill up ng mga form. Yun. Nag-fill up kami ng mga form. Tapos, medyo nakalahati na namin yung mga form na kailangan fill upan. Lumipat na naman ako ng bahay, mga katoto. Lumipat ako dito sa may parte ng, norte ng Manitoba, dito sa may Ethelbert. Yun, mga katoto. Kasi, nung dumating ako, mga katoto, sa may St. Anne ako, malapit sa may Winnipeg. Yan. Halos isang buwan ako doon, mga katoto. Doon ako tinulungan ni Ate Lorelai na mag-fill up ng mga form. Tapos, kinontinue ko na lang dito sa may Ethelbert. Bale, nung pagdating ko dito, mga katoto, halos, kasi May ako dumating dito May, June, July, August, September, October. 5 months, mga katoto, nung makapag-apply ako ng PR ko, ng permanent residence, na ipasa ko yung mga form na kailangan, tapos yung mga requirements na kailangan, mga katoto. Yun, tapos nung meron din tumulong sa akin dyan sa Ethelbert kasi si Kuya Arnel, yan. Kasi dinatnan ko sila doon, ganun din yung mga process ng papel nila. Kumbaga, meron na silang idea. Nagtumulong sila sa akin kung paano yung process, kung ano yung gagawin. Ayan, mga tinatanong-tanong ko ng mga tungkol sa may mga form. Ganun siya, mga katoto. Medyo, hindi naman ako masyadong mahirap, pero may nag-guide. Kumbaga, may nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Yun, mga katoto. Nung pagkapasok ko dun sa may papel ko, sa may permanent residence ko, yun, halos isa't kalahating buwan, nagkaroon ako ng file number. Yun. Yung file number na yun, mga katoto, ano siya, pwede mo na siyang i-link. Pwede mong i-link yung process ng papel mo, process ng permanent residence mo sa may website ng IRCC. Yun, nakikita ko yun, mga katoto, na kung ano yung progress niya. Tapos, yun pala, mga katoto, nung palang nag-apply ako ng permanent residence, yung NBI ko, malapit nang may expired, mga katoto. Kumbaga, 2 months na lang, may expired na. Pero, before siya may expired, 2 months na ipasa ko na yung papel ko. Nandun na. Kumbaga, na-receive na nila yung papel ko, tapos doon na expired. Nahawak nila. Ganun siya, mga toto. Pero, kung payo ko lang, mga toto, sa mga nag-a-apply ng permanent residence at na expired na yung mga NBI nila galing Pilipinas or galing sa yung basta galing ng Pilipinas na NBI, magano kayo, mga toto, mag-apply kayo, mag-renew kayo ng NBI nyo kasi may chance na bumabalik yung papel kapag expired yung NBI na ipapasa. Yun, mga katoto. Pero yung sa akin, mga katoto, 2 months na lang may expired na, pero naipasa ko na bago yung expiration. Kumbaga, nung on process na siya, mga katoto, dun siya na-expired. Kaya tinanggap pa rin ng Canada, ng IRCC. Ganun siya, mga katoto. So, 1.5 months, nakakuha ko ng file number. Tapos, nung naililink ko na, mga katoto, nagano ako, kinuhanan ako sinandan ako ng mga update niya na kailangan ko nang magpa-medical. Yun. Yung medical namin, mga katoto, nagpa-medical ako sa Brandon Medical Clinic doon sa Brandon. Tapos sila na. Kumbaga, meron kasi kaming mga insurance dito, mga katoto, sa trabaho namin, na lahat ng expenses na tungkol sa pagpapa-medical, ganyan, nire-reimburse namin. So, yun, nakatipid kami ng halos yung lahat ng pinag-medical ko, na-reimburse ko yun, mga katoto. So, nung pagkapasa ng papel ko, mga katoto, ng medical ko, mga ilang buwan lang, nakatanggap na naman ako ng confirmation na passport request na ako, mga katoto. Yun. Nung nag-passport request ako, mga katoto, naipasa ko na doon. Tapos tinatakan na nila yung passport ko. Tapos nung bumalik na yung passport ko, medyo tumagal yung paghihintay ko doon sa may permanent residence ko, mga katoto. Kasi
yung palang confirmation ng permanent residence sa email ipapasa. Sa email yun ipapasa mga katoto. Nagka-problema yung email ko. Lagi akong tumatawag kasi 1.5 months nakakuha ko ng file number, tapos halos 2 buwan lang naka-receive ako ng para sa medical ko, tapos mga ilang buwan lang din nakakuha ko ng passport request, tapos bumalik yung passport ko sa akin. Tapos ang hinihintay ko na lang doon mga katoto yung confirmation ng permanent residence ko. Yun pala mga katoto, yung permanent residence na yun na confirmation, isi-send nila sa may email address ko. Yung email address ko mga katoto na nailagay doon, hindi daw nagmamatch sa may email ko. Kumbaga, kahit na i-send nila, hindi siya may mali dun sa may email na ibinigay ko sa kanila. Yun mga katoto, napakatagal kong hinintay yun. Kumbaga, lagi kong tine-check sa may spam, sa may email ko kung saan napupunta yung email nila. Wala mga katoto, wala ako nare-receive. Tawag ako ng tawag sa may IRCC. Sa may IRCC kasi mga katoto, napakatagal nilang sumagot. Dati kasi mga katoto, halos 2 beses sa isang linggo ako tumatawag sa kanila para kapag may time lang ako. Halos yung paghihintay ko nung tawag nun mga katoto, nag-waiting time ako ng 3 hours naka-call sa call mga katoto, yung parang nagre-ring lang siya para sagutin nila yung waiting time kasi nung time na yun napakarami talagang process ng papel mga katoto. So yung palang dumating ako dito mga katoto is 2018 ng May. Tapos nung October 2018 nakapagpasa ako ng papel ng permanent residence ko mga katoto. Tapos nung yung confirmation nakausap ko sila mga katoto. Nakausap ko sila na tinanong ko kung ano yung update doon sa may PR ko. Sabi nila mga katoto, yung permanent residence mo sabi matagal nang approve. Kumbaga nung nakausap ko sila noon mga katoto, halos December ko sila nakausap. Malapit ng Pasko mga katoto. Sabi ng IRCC, yung permanent residence mo na-aprobahan na nung October pa. Sabi, tinatry namin na i-send sa iyo yung confirmation ng permanent residence mo pero hindi siya na-i-send sa iyo. Bumabalik sa amin. Kumbaga hindi siya na successfully sent, sabi. Yun mga katoto, buti na lang kamo mga katoto, tumatawag ako sa kanila para tanungin. Matagal din ako tumatawag. Halos kada linggo tumatawag ako sa kanila. Pero nawawalan ako ng time kasi nagtatrabaho din ako. 3 hours yung paghihintay ng mga tawag. Yun mga katoto. Nung time na yun mga katoto, December 2019, na nakuha ko yung permanent residence ko kasi in-update ko yung email ko. Binigay ko sa kanila nung nakausap ko sila, binigay ko yung email ko, tapos nag-send sila ng confirmation ng December 25 2019 mga katoto. Kaya yun, halos mahigit 1 taon. Kumbaga November, December, 15 months po yung process ng papel ko. Nagpasa po ako ng papel ng 2018 ng October, tapos naaprubahan po yung papel ko ng December 2019. Kaya yun, yung time na yun mga katoto, kailangan ko pang nung na-receive ko yung papel na confirmation, kailangan ko daw mag-exit sa borders ng Canada. Yung exit borders ng Canada dito mga katoto papuntang US, dinadrive lang namin dito. Halos yung biyahe nun is 3 hours yung biyahe. Kaya yun, tinaga namin na din drive para makapag-exit ako, para talagang permanent residence na. Kumbaga tatataka na yun sa akin, bibigyan na ako ng confirmation na
permanent residence na ako, tapos bibigyan ako ng flag, mga katoto. Yun. Ang saya-saya ko noon, mga katoto, kasi yung status ko dito, hindi na ako nangangamba kasi permanent residence na ako. Yun, sinamahan pala ako na yung mga kaibigan natin sa Ethelbert. Yun, sino sumama noon? Kuya Glenn, si Kuya Chris, si Kuya Renel. Yan. Apat kami na nag-exit. Kumbaga, sinamahan ako para mag-exit. Yun. Yun yung kwento ng ko, mga katoto, yung journey ko sa pag-apply dito sa Canada. Medyo mahirap, pero tiis-tiis lang. Maraming mga problemang dumarating, pero tiis lang kasi tiwala lang kay God. Tapos yung hindi ako nagsisi talaga, mga katoto, sa pagtitiis ko. Hindi ako nagsisi sa desisyon ko na i-take yung IELTS dati, yung isang pagkakataon na ibinigay sa akin. Yun, mga katoto, hanggang ngayon pinapasalamatan ko yun, yung desisyon ko na yun, na ibinigay sa akin ni God. Pinapasalamatan ko kay God na hindi niya ako pinabayaan, na hindi niya pinabayaan na tumigil ako sa karera ng buhay ko, mga katoto, dito sa Canada. Yung pag-a-apply ko papunta dito sa Canada. So, yun, mga katoto, sana may natutunan po kayo, at sana yung mga nagko-comment sa akin, ng mga nakakapanood nito mga video namin, na nawawalan ng pag-asa, sana wag po kayo mawalan ng pag-asa, kasi hanggat namubuhay may pag-asa, mga katoto. Wag po kayong panghihinaan ng loob. Basta kapag ka may binigay na chance sa'yo, kahit na maliit lang, i-grab mo yun. Huwag kang titigil, mga katoto, kasi kapag ka tumigil ka, talo ka. Ganun yun, mga katoto. Dapat huwag kang titigil. Dapat kung ano yung opportunity na binibigay sa'yo, na binubuksan sa'yo, go lang ng go. Basta magtiwala ka kay God, at magtiwala ka sa kakayahan ng sarili mo. Sana may natutunan po kayo sa aking munting vlog na ito, munting video na ito, na share ng aming buhay, ng aking journey sa pagpunta dito sa Canada. Shout out sa inyong lahat, mga katoto. Sana mag-ingat po kayo lagi, and God bless. Bye-bye.